Yes po mga kabarangay, isang magandang araw po sa ating lahat. At siyempre po, Korte Suprema, inaasahan po ng lahat na magbababa na ng desisyon mula po sa araw na ito hanggang sa susunod po na mga araw bago mag-Oktubre. Posible po kaya? Yan po mga kabarangay, bagamat may bagyo at walang pasok yung ibang opisina ng gobyerno, ngayon po yung araw na magbubukas naman o pagbubukas naman ng Korte Suprema at bukas po, September 23, yung sinasabing full session po nila. So yan nga po, napakarami po ng umaasa na magdedesisyon na o magbababa na po ng desisyon ang Korte Suprema. Ano man po o sino man ang kanyang panigan. Ito po bang RA 12232 o itong Supreme Court. Mga kabarangay, ang mahirap lamang po nito at maaaring magbago na naman po yung usapin kapag nagkaroon po ng oral argument. Yes po, medyo nakakabahala po ito para po sa gustong matuloy ang halalan. Dahil noong nakaraan po na madeklara na unconstitutional itong RA 11935, pero natuloy pa rin po ang natuloy pa rin po yung pagpo-postpone. Ano po? Sa dahilang inabot po yata ng 3 o 6 na buwan yung desisyon. At bumaba nga po yung desisyon ay by June na yata, kung di tayo nagkakamali. Samantalang ang halalan po na dapat na maganap sana ay December 5, 2022. Kaya lang lampas na. So, yan nga po, pinag-utos na ng korte na kahit unconstitutional itong RA 11935 ay natuloy pa rin po noong Oktubre 2023. So, yan po yung kinababahala ng ilang gustong matuloy ang halalan na gusto naman pong mangyari at ikakatuwa ng mga gustong ma-postpone naman po. At bago po tayo magpatuloy mga kabarangay, ako po ay nananawagan sa mga napadaan lamang po sa channel na ito. Kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At sana po, pakilike and share naman ano man ang inyong magustuhan. Saga ng akin naman po ay baka hindi po yan mangyari dahil sa mga circumstansya. Unang-una po, noong po na noong 2022 po ay wala pang ruling yung Korte Suprema para sa pagpapaliban po ng halalan. Subalit dahil nga po na deklara na ang RA 11935 ay unconstitutional, kaya mismong Korte Suprema po ang naglabas ng criteria, pabantayan para ma-postpone po ang halalan. At ang pinakasentro po dyan ay yung sinasabi po na compelling reason. Dapat po mayroong sapat na dahilan. Kailangan po, yan nga po. At napakarami pa pong provision dyan na nakapaloob po sa criteria. Ngayon, hindi pa rin po natin alam kung sumagot nga itong Office of the President nakakatawan o yung OSG nakakatawan po sa ating bansa para idepensa itong RA 12232. Black, ano po tayo dyan? Blanco po lahat dahil wala pong balita. So dahil may criteria na po kung paano po i-postpone ang isang halalan, ay kung ito po bang RA 12232 ay pasok yung kanyang argumento para maging constitutional ito. Actually, ganap na batas na po yan, yung RA 12232. Dahil nga po may nagpetisyon, ito nga pong si Atty. Makalintal at yung ilang pang grupo, kaya po nabinbin yan. Ano po? At kailangan pag-usapan at kailangan pong magdesisyon ang korte. So kagaya po ng nabanggit ko kanina, kapag yung argumento po ng mga nagdidepensa para sa RA 12232 ay umayon, sumakto, pumasok doon po sa criteria
na ipinalabas po ng Supreme Court doon po sa Romulo Makalintal versus Comelec. Yung Supreme Court ruling, siyempre po, constitutional yan kapag pumasok po yan. Matanong ko nga po kayo, sa palagay ninyo, pasok ba sa criteria para ma-postpone ang halalan? Samantalang bukas na aklat naman po itong mga argumento nitong si Atty. Makalintal na sinasabing unconstitutional itong RA 12232. Isa na nga po yung compelling reason. Sabi niya wala po silang sapat na batayan para i-postpone ito at marami po silang nilabag. Una na nga po ito pong sinasabing isang titulo. Dapat isang titulo, isa lang yung napapaloob. Hindi na po natin siguro pag-uusapan yan mga kabarangay dahil marami naman pong content creator ang tumatalakay dyan. Ang gusto ko lamang pong ipaalam o iparating po sa inyo na mula nga po sa mga araw at oras po na ito hanggang bago po magkatapusan ay magkakaroon na po ng linaw. Ano man po ang panigan ng korte. At sa ganang akin po mga kabarangay ay naniniwala po ako na madideklara po na unconstitutional itong RA 12232 na ito dahil sa aking paniniwala at sa aking pananaw po ay hindi po pumasok o walang pumasok ni isa na sa criteria po ng korte para i-postpone po ang isang halalan. Yes po, nasa Kongreso po o may kapangyarihan po ang Kongreso na magtakda po ng termino ng mga barangay officials. Pero wala po silang kapangyarihan para i-postpone ang isang halalan. At tanging Comelec lamang po ang may kapangyarihan para mag-postpone po ng halalan, pero meron po siyang susunding batas. Ito nga pong ipinalabas na criteria ng Korte Suprema. So hindi na po natin pakakahabaan mga kabarangay, mag-komenta na lamang po kayo sa baba. Pabor po ba kayo or naniniwala po ba kayo na unconstitutional ang RA 12232? Bakit? Or kayo ba ay naniniwala na ang RA 12232 ay idideklara na constitutional? Mga kabarangay, bagamat ang RA 12232 po na nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026 ang umiiral po na batas, ang kasalukuyang termino po ng mga nakaupo po ngayon ay hanggang Disyembre 2025 po lamang. Opo. Huwag po tayong maniniwala sa iba na hanggang 2026 na po ang mga yan. Wala pong katotohanan yan. Magkakaroon lamang po ng katotohanan na sila po ay uupo hanggang sa 2026 kapag ang RA 12232 po ay idineklara constitutional. Yan po ang malinaw mga kabarangay. Wala pa pong hinahawak ang appointment ang mga yan para sila po ay manungkulan hanggang 2026. Ang appointment po nila hanggang sa kasalukuyan ay hanggang Disyembre 2025 lamang po. At isang karagdagan pa po, kaya nasabi natin na baka mabilisan na ang pagdedesisyon po ng Korte Suprema. Yan nga po dahil may pagbabasihan na po sila. Yun nga pong naganap noong 2022. Bagay nga po na hindi po sinasang-ayunan, siyempre, ng mga kontra po para matuloy ang halalan sa December 1, 2025. Ang sabi po nila ay iba po. Iba po yung nangyari noon at iba po yung ngayon. So yan po yung kanilang paniniwala at paninindigan na dapat naman po nating igalang. Bagamat hindi po na nila iginagalang yung ating paniniwala na matutuloy at matutuloy po itong December 1, 2025 dahil nga po yan ay Supreme Court ruling at dahil po sa nakikita po natin ay hindi po sila nakapasa doon po sa criteria na ibinaba po o ipinag-utos po ng Korte Suprema para ma-postpone po ang halalan. So, yan po mga kabarangay ang ating pong paniniwala. Congratulations din po sa mga nagsasabi na paulit-ulit, nagkukomento kahit anuman yung kahit malayo doon po sa aking mga content na nakapag-load na daw po sila.
10 months, tapos yung iba hanggang 2026 na daw po yung na-loan nila sa Land Bank. So congratulations po sa inyo kung nangyari nga po yan sa inyo. Muli po, paalala sa mga aspirante, palagi lamang po ninyong ipakita sa inyong mga kabarangay ang malinis po ninyong intensyon ng panunungkulan. Hindi yung kung kailan lamang po dumarating, sumasapit yung halalan na doon lamang po kayo nakikita. Lalo-lalo na yung mga nakaupo. Yes po, may mga nakaupo po kasi na nakikita lamang or nagiging mabait lamang daw kapag malapit na po ang halalan. Subalit hindi rin natin maiaalis po na napakarami po ng mga nakaupong barangay officials ang gumagawa nga po ng tama. At talagang nagsasakripisyo po mga kabarangay. Kagaya po dito sa aming lugar, dito sa aming syudad o lungsod, halos 90% po ng mga nakaupong barangay officials dito po sa amin ay mga matitino. Siyempre kapag matino po yung kapitan, mga kagawad, ay matino sigurado yung mga sangguniang kabataan. So mga kabarangay, ano man po ang mangyari, December 1, 2025 man o November 2, 2026, sa pagboto po natin, pakapiliin na po natin kung sino po yung ating iuupo. Tiyakin po natin mga kabarangay na siya po ay magseserbisyo ng tapat. At sana po ay huwag na tayong palilin lang at huwag magpapagamit. Huwag po tayo makukonsensya kung magkano man yung ibibigay sa atin. Pwede po natin kunin yan, pero iboto po natin yung tunay na manunungkulan.